Halos mag-zero visibility sa Pasig City dahil sa biglang buhos ng ulan ngayong hapon. Pumagal din ang trapiko sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Ang ilang rider nagkumpulan sa isang estasyon ng MRT para makasilong. May naipon pang tubig sa kanto ng D. Tuazon at Quezon Avenue. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila. Nakaapekto na rin ang trough o buntot na binabantayang low pressure area. Magandang hapon po. Patay sa pananaksak ng isang babaeng college student sa Sibonga, Cebu. Suspect ang kanyang dating nobyo na kapwa college student. Tinitignan ko ang krimen ay dahil ayaw makipagbalikan ng biktima. Nakatutok si Femari Dumabok mula sa GMA Regional TV. Duguan ang 21 anyos na estudyanteng si Risa nang makita siya ng mga otoridad sa kanyang silid sa Barangay Poblasyon, Sibonga, Cebu. Pinagsasaksak ang biktima. Suspect ang kanyang dating nobyo na isa ring college student. Ayon sa pulisya, 4 na taon naging magkasintahan ang biktima at ang suspect. Batay sa paunang investigasyon, kaninang pasado 8:00 ng umaga, nagtungo ang suspect sa bahay ng biktima na kasama ang kapatid ng mga oras na iyon. Nang lumabas ang kapatid ng biktima, ikinandado ng suspect ang silid. Hindi agad nabuksan ng kapatid ang silid dahil kinailangan pang hanapin ang susi. Nagpatulong siya sa mga kapitbahay para tumawag sa pulisya. Nang rumisponde ang mga pulis at prasahan ng mabuksan ang pinto, wala nang buhay ang biktima dahil sa mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Duguan ding natagpuan ang suspect na ayon sa pulisya ay sinaksak umano ang sarili. Dinala sa ospital ang suspect. Patuloy na iniimbestigahan ang krimen. Mula sa GMA Regional TV, Femari Dumabok, nakatutok 24 oras. Karasa na naman sa paaralan, isang estudyante ang sinaksak ng balisong ng kanya umanong kaklase sa Las Piñas. Ang mitya ng pananaksak, pagtatalo sa hindi naibalik na sukli. Nakatutok si Jomar Apresto. Pasado 4:00 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang isang lalaking estudyante na nagmamadaling lumabas sa gate ng Las Piñas National High School. Lumapit siya sa barangay outpost at tila humihingi ng tulong. Maya-maya, may kita na ang mobil at ilang tauhan ng barangay na nagmamadaling pumasok sa gate ng paaralan. May humingi po ng tulong. Nakita ko yung bata nakahiga na lang. Ang dami talagang dugo. Ayon sa pulisya, isang lalaking estudyante ang nasaksak sa loob mismo ng paaralan. Naisugod pa sa ospital ang 13 anyos na biktima pero binawian din ng buhay dahil sa saksak sa kaliwang dibdib. Ang nanaksak ang 14 anyos na kaklase ng biktima na agad ding nahuli ng mga otoridad. Ang ugat ng krimen dahil sa sukli ng biniling tubig sa kantin noong recess nila. Ayon sa pulisya, inutusan ng Child in Conflict with the Law o CICL ang biktima na bumili ng tubig. Hindi naniwala yung CICL na yung suitcase na iwan dun sa school canteen. Bumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak yung biktima. Ang nagluluksang pamilya ng biktima nananawagan sa paaralan na dapat mas higpitan pa ang inspeksyon sa entrance ng paaralan. Hindi po maulit. Ilan po isang bis nangyari yan eh. Halos pangalawa na huli nangyari. Na-turn over na sa Bahay Pag-asa ang CICL na nakatakdang suriin kung may discernment sa kanyang nagawa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pamilya ng lalaking nanaksak. Iniimbestigahan ng pulisya kung may mas malalim pang dahilan sa pananaksak at kung paano na ipasok ang balisong sa paaralan. Meron silang guardian, meron naman silang metal detector. So yun ang patuloy nating i-inquire kung paano na-ilusot yung bladed grip. Sa tulong ng informante, may nabuo na umanong money trail ang kampo ni Senador Panfilo Lacson na magpapakita kung saan napunta ang pondong inilaan sa ilang proyekto sa Taguig. May ebidensya rin umanong kontrolado ni Senador Alan Peter Cayetano, District Engineer ng DPWH sa lungsod. Nakatutok si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huling aligasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Kaya tuloy daw ang paglalantad niya ng mga anomalya sa Taguig. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire.
Pero sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. No, napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon? Times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings, at sa Taguig makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga impormante, nabuo na nila ang money trail, nabatid ang daloy ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimulan na nilang isumite ang mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Isiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw ng 33% kada proyekto, kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Dokumentado lahat ito, hindi ito yung chismis, Opo. hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID, kumpleto yon. Meron kaming progress billing, may mga petsa yan, kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang inilabas ng tanggapan ni Lacson para suportahan ang alegasyong may ghost projects din sa syudad ni Cayetano. 4 na magkakahiwalay na slope protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng kontraktor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa kontraktor B. Kinocompute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano pero dati na nitong sinabing walang ghost project sa Taguig. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Abiso po sa mga nagbabalak isama sa travel goals ang South Korea. Simula po sa August 25, tataas ng 100 piso ang visa processing fee ng Korea Visa Application Center Philippines. Mula po sa kasalukuyang 900 piso, magiging 1,000 piso na ang singil sa pagproseso ng Korean visa. Ang sakop lang ng adjustment ang lahat ng visa application na isusumite simula August 25. At hiwalay pa ang processing fee sa anumang singil na maaari ipataw ng South Korean Embassy depende sa kategorya ng visa. Muling nakaginto si Pinoy pole vaulter E.J. Obiena sa kanyang paglaban sa First International Pole Vault Meeting sa Germany. Ang ibabaw ang husay ni Obiena sa 10-man field matapos malagpasan ang 5.76 meters sa kanyang unang attempt. Sumubok din siyang malagpasan ng 5.90 meters pero hindi na siya pinalad. 2 linggo bago maka-gold medal, naka-second place naman si Obiena sa meeting Madrid matapos maka-clear ang 5.85 meters. Binaha ang ilang bahay sa gilid ng Macar River sa Barangay Labangal sa General Santos City. Ayon sa uploader, hindi naman sila nakaranas sa masamang panahon kahapon. Pero nagkaroon daw ng ulan sa bundok na sakop ng Barangay San Jose. Posibleng galing daw sa bundok ang baha na bumaba sa kanilang barangay. Wala namang nasaktan o nasawi. Ayon sa Pag-asa, trough o buntot ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nagpaulan kahapon sa Gensan. Tila na trabaho umano pagpiansa ni dating Senador Bong Revilla para sa kaso malversation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
Non-bailable ang kaso ni Revilla pero pinayagang makalaya pansamantala dahil wala umanong matibay na ebidensya para patunayang guilty siya sa kaso. Nakatutok si Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan kahapon, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. We predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magre-retiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan ng bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects. Sa kasong inihain ng Ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabuatan si Revilla at 6 na kapwa-akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. 1, 2, 3? 123 million. Matagal na yun. Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Dinakip sa Davao City ang isang lalaking may-ari ng computer shop. Minolestya raw niya ang isang binatilyong customer. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Emosyonal ang ginang na yan habang inaaresto ang 33 anyos na may-ari ng internet cafe sa Davao City. Sospek umano sa panggagahasa sa 15 anyos na lalaking anak ng ginang. Ayon sa salaysay ng biktima sa pulisya, pumunta ang binatilyo sa internet cafe para maglaro ng computer games. Walang ibang customer noong mga oras na yon. Nilapitan umano ng sospek ang binatilyo at hinawakan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Sa pilitan pa umano siyang dinala sa isang kwarto at hinalay. Matapos ang krimen, dali-daling umuwi ang biktima at nagsumbong sa kanyang lola at ina. Ano na ako, ma'am, na ipakulong din na siya. Forever na siya makulong. Eh, dili lalim ang iyang ibuhat sa kong anak. Siya nakulong siya physically, kami nakulong me mentally. At laon lang siya kong ilang. Ang single mom ko pag-rin sa iyo, ma'am, ba? Ang gamitan na ko sa iyo. Tapos, hindi ko mas kapusan lang. Tumangging magbigay ng komento ang sospek na kinasuhan ng rape. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban, Nakatutok, 24 Oras.
Sa gitna ng iniindang tagtuyot sa Europa, bumabari ng level ng tubig sa isang sikat na ilog doon. Dahil dito, may tumambad na remains ng isang sinaunang nilalang. Kuya Kim, ano na? Dahil sa nararanasan ngayong heat wave ng mga taga-Europe, ang water level sa second longest river sa Europa, ang Danube River, patuloy na bumababa. Pero dahil sa pagkakatuyo ng ilog, isang sekreto ang tila umahon. Sa bahaging ito ng Danube, na dumadaloy sa Ryahovo village sa bansang Bulgaria, may nadiskubre mga residente ng mga buto ng isang hayop. May lower jaw, rib bone, at 2 tusk na parang sa elepante. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. At ayon sa kanila, ang nadiskubre ng mga residente, posibleng mga buto ng isang ancient mammoth. Kuya Kim, ano na? Ang ancient mammoth ay isang sinaunang giant mammal na kabilang sa pamilya ng mga elepante. Meron sila mga curved tusk na maaring umabot sa higit na 4 na metrong haba. Ang ilang uri ng mammoth, gaya ng woolly mammoth, may makapal na balahibo na siyang nakatulong sa kanilang makasurvive noong Ice Age. Nabuhay ang mga mammoth sa iba't ibang bahagi ng Europe, Asia at North America. Humigit kumulang 5 milyong taon na ang nakakaraan. Karamihan sa mga mammoth nawala sa pagtatapos ng huling Ice Age o 10,000 years na ang nakalipas. May maliit na populasyon naman ng woolly mammoth na nakaligtas hanggang humigit kumulang 4,000 years na nakakaraan. Ang mga buto naman ng mammoth na natagpuan sa Bulgaria, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto para matukoy kung saan ito nagmula at kung gaano ito katanda. Laging tandaan, importante ang mayanam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. May pagtaas po ng presyo ng LPG simula po ngayong araw, sa gitna naman ng malikot na presyuhan ng petrolyo na maaaring masundan ng kakarampot na rollback sa Martes. Pupulungin po ng LTFRB ang mga transfer group para pakinggan ang kanilang mga hirit na taas pasahe. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang petrolyo sa susunod na linggo may kakarampot na bawas presyo. Hanggang lagpas piso kada litro sa gasolina at hanggang 50 sentimo sa diesel ayon sa source sa oil industry. Matapos ang 5 magkakasunod na linggong tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, maaaring bumabayan sa darating na Martes. Yun nga lang, maliit ito kumpara sa itinaas ng presyo, kaya naman hindi raw ito ramdam ng mga motorista. Parang niloloko lang. Babas, centavos na, taas, 10. Walang kwenta yun, ma'am. Sentabo lang eh. Pwede, 5 pesos, 10 pesos, ganun pwede. Eh kung sentabo, wala rin yun. Di sapat. Kasi magkano lang, 10 lang eh, ang taas ng diesel. Kaya iisa ang busina ng mga transport group, taas pasahe. 2 hanggang 10 piso ang hirit ng 3 grupo ng mga jeepney driver at operator. Humihirit din ang taas singil ang UV Express, motorcycle taxi at taxi. Sa Lunes, magkakaroon ng pagdinig sa iba't ibang fare hike petition ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. We look at the wages ng ating mga mananakay para makita yung kanilang kakayanan para magbayad ng certain fair rate. Of course, yung inflationary effect na kukunin po natin sa DepDev. Tapos kinukuha natin yung ebidensya rin ng commuters. Mabigat po. Ilan sakay din po kasi yun eh. Kaya? Imbis na pang dagdag allowance, ipapamasahe mo pa. Okay lang naman po kasi mataas din po talaga yung gasolina eh. Plano ring palawigin ang fuel subsidy kung saan may 10 pesos na discount para sa qualified beneficiaries. Sa tala ng Department of Energy, mahigit 90,000 na ang mga nakikinabang dito. Ang Valenzuela City Transportation Office namamahagi naman ng 1,000 fuel subsidy sa bawat tsuper. Sang-ayon po kami dyan, pero sana at the same time, ipatupad din yung fare increase kasi mas direct ang kita ito sa aming mga drivers. Ito ipang matagalan, hindi katulad po nung fuel subsidy per liter. Hindi kasama sa nagpetisyon ng taas pasahe ang Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas o LTOP, pero suportado nila ito. Meron na tayong fare adjustment formula na na-approve na sa LTFRB, na-approve na sa NEDA. Bakit hindi niyo nang sundin nila? Puro band-aid solution eh. Parang nakakasawa na eh. Para bang wala naman nangyayari. Yung oil deregulation law ang dapat nilang pagtunan dahil kasi yung batas na yan, ayan ang nagpaparusa. Isa pang may taas presyo ngayong buwan ng LPG. Ang isang kumpanya, 3 piso ang patong sa kada kilo ng LPG epektibo ngayong araw.
Pag biglang tumaas uli, wala na kami kikitain, puro na lang sa gas. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bukod sa panawagang hustisya, kasagutan mula sa paaralan ang hinahanap ngayon ng pamilya ng estudyanteng sinaksak sa loob ng Las Piñas National High School. Idinaraing din nila kung bakit walang naka-duty nurse nang dalhin sa school clinic ang biktima. Mula sa Las Piñas sa Katutok Live, si Bon Aquino. Bon? Ivan, hustisya ang panawagan ng mga mahal sa buhay ng grade 9 student na nasawi matapos umanong saksakin ng kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School kahapon. Masiyahin, mahilig mag-rap. Masunuring bata na pangwalo sa 9 na magkakapatid. Ganyan ilarawan ni Aizel Ontong ang 13 anyos na kapatid na si Aaron Miguel Ontong, na biktima ng pananaksak sa Las Piñas National High School pasado las 4 kahapon. Suspek ang 14 anyos na kaklase. Inutusan daw po bumili ng tubig. Tapos yung sukli daw po na 10 na iwan sa kantin. Tapos yung babalikan na po ng kapatid ko, hindi daw naniniwala yung sumaksak. Tapos naglabas daw po ng patalim. At sabi daw po ng kapatid ko, baka saksakin mo ako niyan. Tapos bigla na lang daw po sinaksak. Nakapaglakad pa niya ang kapatid matapos saksakin. Dinala po nila sa clinic, school ng clinic po. Wala daw pong nurse. Tapos napatagal pa po kasi yung sasakyan nga po, wala rin po. Dead on arrival sa ospital ang estudyante. Sa ngayon, wala pa anyang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa naturang paaralan. Ulila na sa ina ang magkakapatid. Gusto po namin malaman yung buong detalye galing sa kanila. Ano po ba nangyari talaga? Napatagal ba? Napatagal ba yung pagdala nila sa kapatid ko? Kasi bakit tumagal? Ba't walang nurse? Kasi kung may nurse, dapat may first aid. Di ba po? Kung nalagyan siya ng first aid, siguro masasagip pa. Gusto po namin ang kasagutan. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa principal ng paaralan, pero sinabihan kami ng security guard na wala siya roon at hindi sila pwedeng magsalita kaugnay sa insidente. Sa opisyal na pahayag ng paaralan, sinabi nitong ikinalulungkot nilang insidente sa kabila umano ng mahigpit na patakaran nila sa kaligtasan at seguridad. Bilang tugon, agad umano silang nakipagtulungan at nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Sinusubukan pa naming kunin ng pahayag ng Department of Education. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng 14 anyos na Child in Conflict with the Law o CICL. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Hustisya po para sa kapatid ko. Sana po tulungan ko po kami na mapanagot yung may kasalanan. Kung pwede nga lang po, buhay ang kapalit. Yun na lang po sana. Kasi sobrang sakit. Sobrang sakit para sa amin po. Ging, mahal na mahal ka namin. Alam mo yan, noon pa man, hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo. Alam ko, sinusunod mo si ate. Ivan, sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Miguel dito sa barangay Daniel Fajardo. At ayon sa kanyang kapatid ay naisailalim na ang kanyang labi sa autopsy at sa ngayon ay nihintay na lamang nila ang resulta nito. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Tinawid na ang libo-libong migrante mula Morocco ang border ng Europe at Africa. Nilangoy ng mga migrante ang Mediterranean Sea para marating ang Ceuta, isang enclave o teritoryo ng Espanya na nasa Morocco. Ayon sa pamahalaan ng Ceuta, na-recover ang halos 60 bangkay sa Spanish side ng border. Maaaring daw may iba pang hindi na-recover sa panig naman ng Morocco. Nalunod o nahirapan umano ang mga itong akyatin ang breakwater sa border.
Malimit na tinatawid ng mga migrante ang border para makarating sa Europa. Libo-libong migrante ang inescort na ng pulisya at militar pabalik ng Morocco. Ayon sa Interior Ministry ng Spain, mahigit 48,000 na ang nakabalik sa Morocco mula sa mahigit 50,000 taong tumawid. Pinaigting na ng otoridad ng Spain ang seguridad sa Ceuta. Semis bound si Pinay tennis ace Alex Ayala sa Mubadala DC Open sa Amerika. Natalo ni Alex sa quarterfinal si Elina Svitolina sa score na 6-3 at 6-4. Sunod na mga kalaban ni Alex ang dating world number 1 na si Naomi Osaka. It's a 6th win over a top 10 player this season as she books a third set. Oh, there's so many things that I've learned about the tour, about myself, what it takes to sustain this level, both physically and mentally, and just the effort you need to have to, hang with these top players and stay there. I'm just at the beginning of that learning process, so I'm really excited for what's ahead. Salamat mga kapwang Pinoy. Magkita tayo bukas. Pinataw na parusa ng DPWH ang contractor ng isang proyekto sa Pasay City matapos mahulog ang isang PWD sa nakabukas na drainage. Ang nahulikan na insidente sa pagtutok ni Bea Pinlac. Tumatawid si Lord Phil Cruz sa FB Harrison Street, Pasay City hapon noong July 26. Dahil totally blind si Cruz, winasiwas niya ang hawak na baston para makapang anumang nasa harapan niya at para makita siya ng mga motorista. Pero pagkatawid, nahulog si Cruz sa bukas na drainage sa kalsada na kinukumpuni. Karaniwan na po sa akin yung naglalakad ako mag-isa na kasi pagpapunta sa trabaho or sa mga home service, talaga ako lang. Medyo kinabahan pero nawala din kaagad. Sabi niya, okay lang, pero hindi kasi baka mamaya kung ano yung tumama, yung ulo. Nakakalungkot lang na merong ganun, 'di ba? Na yun nga, yung butas na kalsada. Lalo pa kung gabi siguro, hindi siya makikita na may nalaglag doon. Maswerteng nakita agad si Cruz ng isang rider at tinulungan siya nito at ng mga tao sa paligid. Nagkagalos sa braso si Cruz. Nakipag-ugnayan na sa kanya ang Department of Public Works and Highways at Pasay City Social Welfare and Development Department para magpaabot ng tulong. Ayon sa ilang nakausap namin sa lugar, 1 linggo nang nakatiwangwang ang kinukumpuning drainage. Meron siyang yung nakasakong buhangin, yung pinag-alisan nila, nakalagay sa sako. Tapos nakalagay yun doon, nakakover. Yung nakapalibot ba, pero wala yung kulay yellow. Sa pahayag ng DPWH, sa kanilang paunang investigasyon, binuksan ang nasabing manhole para sa concrete curing o pagpapatuyo sa semento. Pero hindi ito nilagyan ng harang o anumang hazard warning device. Pinatawan na ng sanctions ang kontraktor ng proyekto dahil sa mga paglabag sa safety standards. Kontraktor din ang pinagbayad sa medical expenses at distress na idinulot nito sa biktima. Tuluyan ang natakpan at nakumpuni ang drainage kung saan nahulog ang biktimang PWD. Ayon sa pamunuan ng Barangay 73, nagpulong na sila kahapon kasama ang LGU at ang kontraktor ng proyekto. Tinakpan na. Di ba? May nahulog na kasi. Kaya sana ayusin naman. Sabi ng Pasay City LGU, nag-iikot na ang mga tauhan ng kanilang engineering office para siyasatin ang seguridad ng mga proyekto sa lungsod. Ang National Council on Disability Affairs binigyang diin na ayon sa batas, dapat laging may sapat na harang at warning signs sa paligid ng mga bukas na drainage, construction site at iba pang lugar na posibleng ikapahamak ng publiko. Ayon naman sa Move As One Coalition, hindi lang mga bukas na drainage ang mga panganib sa daan na araw-araw kinakaharap ng mga commuter, PWD man o hindi. Isinusulong din ng grupo na mapondohan na ng gobyerno ang Philippine Road Safety Action Plan. Napakahalaga na ang pagkilos natin ay prevention at mitigation at pag-create din ng Road Safety Council sa local government unit. No? Kung seryoso talaga ang gobyerno para sa road safety natin, kailangan kung ano yung binababa galing sa national, dapat ito ay na-adapt din at ma-ensure ng local government unit. Gawing ligtas po. Para naman safe lahat maglakbay. Nawalan naman kami ng panipin kakayahan namin na mamuhay ng payapa at maayos.
Yun na lang ang natatangin namin pag-asa. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Physically and emotionally healthier daw ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards. Kabilang sa mga pinagkakaabalahan niya ang upcoming documentary na tatalakay sa mga problema ng sektor ng edukasyon sa bansa. Narito ang aking chika. Kapansin-pansing mas fit na ngayon si Alden Richards sa pagpapatuloy niya ng kanyang favorite pastime na biking and running. Nagbalik na nga raw ang kanyang ideal at healthy weight. Pero more than just weight loss, mas naging healthy na rin ang kanyang approach sa maraming bagay. Ako siguro yung approach ko is not about weight loss. Now that I'm 34, my perspective in life is changing as well. It evolves as well. So, iba ko na tingnan yung buhay. Kumbaga, parang for me to be available to the people I care about, I have to take care of myself. Simulan ko na rin ulit yung pagbalik sa gym for workouts. But it's really more of self-care for me to be available to my loved ones. Hindi man daw madali sa umpisa, pero naging dedicated si Alden in the last 3 months. Hindi lang siya about what I eat, what I do. It's also what I think, what I consume. So of course, what I consume in terms of intellect. Like yung mga pinapanood ko, iba na yung preference ko ngayon. It's a holistic shift, basically. Marami ring humanga kay Alden sa paggawa niya ng kanyang kauna-unahang documentary sa GMA Public Affairs na Rebuilding Broken Rooms. Nakakaawa yung mga bata na gustong matuto. Mas pinipili na lang nilang mag-survive kaysa mag-aral. Tatalakayin dito ang problema sa congested classrooms na nakakaapekto sa literacy rate ng mga Pinoy. And I saw personally the conditions. Pag tinatanong ko yung mga bata, bakit pag tinatanong ko yung mga guro, normal to sa kanila. Makeshift classrooms, dikit-dikit, sobrang init. Yung standard ratio ng 1:35, meaning one classroom is to 35 students. Bakit merong classrooms na 1:145, 1:75? Bakit tayo umaabot sa ganun? To think this year nag-allocate po ang government ng 1 trillion pesos for education last February. Mapapanood ang dokumentaryo sa susunod na Sabado, August 8. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.